At ngayon naman, sasalang sa News to Go In-Depth ang isa sa mga kandidato ng United Nationalist Alliance, dating Senador Ernesto Maceda. Good morning po, Senator Maceda. Good morning, Cara. Good morning. Okay. Senator Maceda, isa po kayo sa mga pinakamatatandang kandidato na tumatakbo ngayon sa pagka-senador. And I understand before you ran, medyo semi-retired na kayo. So why go back? Bakit Kasi maraming problema ang bansa. Sa tingin ko, sa mahigit 50 taon na karanasan ko, I have held about 40 different government positions. Malaki ang aking maihahandog o maiko-contribute sa paghanap ng mga solutions sa mga maraming problema natin ngayon. Are you dissatisfied with the current Senate? Ano po ba, kung ikukumpara niyo, kasi 3 beses po kayong naging senador, 3 terms po kayo. Kung ikukumpara niyo po yung Senate noon at Senate ngayon? Well, bawat isang senado may kanyang sariling record, no? In terms naman of bills passed, marami-rami rin naman bills na napass itong current Senate. Ang problema nga lang, ang taong bayan medyo umiiling doon sa laging away sila ng away. Sa panahon namin, walang away-away. Walang away. Nag-aaway sa floor, nagdebate. And what does that say of the Senate sa palagay niyo po? You think po ba, kayo po, hindi po kayo sang-ayon doon sa bangayan na tinatawag? Well, I don't want to pass judgment and criticize the present Senate, no? Pero, alam mo, sa saligang batas, tinakda na the senators must be at least 35. Ibig sabihin, ang expectation, when you become a senator, you will be more mature and more responsible, and of course, with a certain number of years under your belt. So, you think the Senate is lacking in maturity right now? Some, not all. Some senators? Some, yes. Because of their youth, or? Because of their youth, because of their inexperience. At yun po ang gusto niyong baguhin bilang isang veterano. Well, siyempre, may combination yan. May iba't ibang klase yung pumupunta dyan. Sinasabi ko, padala natin yung mga bata at padala rin natin yung mga kumaari, yung may karanasan para magkaroon ng balanse. Okay. Anong masasabi niyo naman po sa performance ng kasalukuyang administrasyon? Lalo pa may anti-corruption drive. Ito yung talagang platform ngayon ni Pangulong Noynoy Aquino. Well, nabasa ko yung statement ni Senate President Juan Ponce Enrile ngayon, no? That it will take more than 6 years for any president to stamp up corruption. And he's correct. Ang sinasabi palagi ni President Noynoy na accomplishment niya sa anti-corruption ay yung pag-alis kay Corona at yung pag-file ng plunder case against GMA. Pero sa baba, sa mga iba't ibang opisina, sa Bureau of Customs, tuloy-tuloy ang smuggling, sa Bureau of Corrections, meron din 3 beses na nagpalit ng at sa police, kikita naman natin, ang dami-daming police ngayon nakademanda for nangongotong at involved sa crime. So, tuloy-tuloy pa rin ang corruption sa baba. So, in that respect, mahaba pa ang ating lalakarin bago tayo talaga makaalis ng corruption sa ating bansa. Some sectors are hailing this administration for passing important laws daw, like the sin tax law and the RH law. Pag naging senador po kayo, I understand, tutol po kayo dito sa 2 batas na ito? Ano po standing dito? Hindi naman tutol directly. Yung sa sin tax law, tutol ako doon sa forma or the version that was passed. Kasi hindi ako payag na yung local cigarettes, darating ang panahon, around 2016, na pantay na ang buwis nila sa imported cigarettes. In which case, ang kanilang selling price magkikipareho na. So, bibili na lang na imported ang mga tao? Natural. Pag between imported and local, ang bibili nyo imported. So, magsasara yung mga local. So, dapat I would like to retain a certain amount of diferensya, mas mataas yung imported kaysa local. Okay, what about the RH law? RH law, nakapasa na yan. Wala na tayong magagawa dyan. So we'll have to wait for about 5 or 6 years to see kung ano bang epekto sa ating population. Yan ba magbabawas ng ating population? Yan naman ang talagang intention ng RH law na yan. Okay. Right now po, nasa rank 18 or 19 kayo base sa mga surveys ng SWS at ng Business World. Well, you believe in surveys? Lumalakad ako sa 16 to 18. 16 to 18. Well, unang-una, sinabi sa amin na itong whole last survey,
20 provinces lang out of 80 ang na-survey. So in that respect, we have to put some reservations about it. So, at hindi pa naman talaga nagsimula ang kampanya, hindi pa nadidinig talaga ng taong bayan ang iba't ibang plataforma ng bawat isang kandidato. So we'll have to wait until the March or April survey before we find out kung ano talaga ang indication. All right. Final question po for this round. You've served under the Marcos administration. Yes. You served under Cory administration, and you're now allied with the President Estrada. Do you consider yourself a political butterfly or balimbing? Hindi naman, kasi hindi naman ako lagi nagpapalit ng partido. Yung pagsama ko kay Cory, natural bagong regime yun, bagong era na yun. So, hindi naman ako naging butterfly doon. All right. Okay, so now we go to yung medyo lighter questions to get to know who Manong Ernie Maceda is. Okay, your first question is, kung may batas po kayong hindi susundin, ano po ito? At bakit? Well, kung batas na yan, kailangan sundin. Wala akong batas na hindi susundin. It's my obligation to obey the law and follow the law. Ano po ang pinaka-weird or nakakatawang chismis na narinig din nyo tungkol sa sarili ninyo? Sa totoo lang, there was a time sinasabi, bakla daw ako. Correct, narinig ko rin po yun. Hindi totoo yun, of course. Limangan ako. Alright. Anong ugali po ninyo ang sa tingin nyo dapat ninyong baguhin? Palagay ko yung pagka-workaholic ko, dapat siguro matuto rin ako mag-relax. Nung nasa Senado ako, lahat ng committee hearings, dinaluhan ko, perfect attendance ako. So, I was supposed to be a workaholic. Okay, kung gagawin pong pelikula ang inyong buhay, sino po ang gusto ninyong artistang gaganap sa inyo? Gaganap sa akin, siguro si Tom Cruise. Wow! Okay, level up. Alright, sir. Kailan po kayo huling nagtampo at kanino? Hindi ako tampuhin tao eh. Wala akong naalalang pinagtampuhan ko. Ano po ang huli ninyong ipinagdasal? Nabigyan ako ng karagdagang mabuting kalusugan. Good health. Good health. Yeah. Maraming salamat po, Senator Ernesto Maceda. Thank you. Thank you very much. Thank you.